lahat ng hirap. Ang sakit ng katawan at kalooban dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Wala akong hininging kapalit sapagkat ang kaligayahan ko ay ang makitang maligaya kayo. Pero bakit ngayon may ibig akong lingapin? Binibigyan niyo ng hangganan ng aking pagmamahal. Hindi nasusukat ang pagmamahal. Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Umaga na naman. Dati tuwing ganitong oras, naghahanda na kami ni Kuya upang mag-almusal. Tapos magtitinda. Pero ngayon, ako na lang mag-isa ang kakain. At siya magtitinda. Kuya, lalo naging napakalungkot ang buhay ko. Kaya wala ka na. Pakiramdam ko, hindi ako makatatagal. Yana, si Isko ito. Si Isko. Sandali lang, Isko. Ay, magandang umaga. Oh, ba't parang kaya-agay umiiyak ka? Naalala ko lang ang kapatid ko, Isko. Tama palang naisip namin ni Mayang. Naiyain ng sa bahay ka mag-agahan. Kasi dalawa na lang kami sa bahay dahil nga umalis na si Tonyo. Ikaw naman wala na rin kasama rito. E di magsama-sama na tayong tatlo para mabawasan ang lungkot natin. Salamat sa inyo mag-asawa. Isko, No. maraming salamat. Oh, Bebang, ano ngayon malaat? Pinasyalan mo ko din eh. Oo naman, Nina, oh. Bakit? Di na ba ako pwedeng mamasyal? Uy, meron naman. Pero sino nagbabantay sa tindahan mo? Eh, yung bunso ko. Sabi ko siya munang tumao doon. Para naman ako'y makapag-relax kahit sandali. Eh, pumayag naman. Eh, kaya narito ako sa inyo. Hoy, oh, alam mo ba? Ano? Alam mo kung sinong madalas na tumutulong ngayon kay Mariana? Dahil umalis na nga si Tonyo. Oh, eh, sino? Ang mag-asawang Isko at Mayang. Ha? Oo. 2 beses ko nang nakikita. Sinusundo nila si Mariana para mag-almusal doon sa kanilang bahay. Tapos si Mariana naman, aba, maghapon na doon. Eh talaga, hindi na nahiya, ano? Ay, naku, sinabi mo pa. Ito namang si Isko, nagpapakabartil sa pagtulong sa kanya. Ay, ewan ko kung bakit. Ay, naku, kung ako, hindi ko gagawin yon. Aba, malakas pa naman siya. Pwede kumilo siya para makakain siya. Hindi yung aasa siya sa iba. Ay, naku, tama ka. Yan din nga nasa isip ko eh. Pakiramdam ko ba dyan sa babae na yun ngayon? Ginagamit ang pagpanaw ng kapatid para magpaawa. Ito namang si Isko. Hala, naawa. Wala rin ang awa na yun, Bebang. Oh? Kapag tulad ni Mariana, minalas na rin sila.
Heto ang bayad ko sa mga binili ko, Bebang. Ay, salamat, Mariana. Ay, matanong ko lang, buti natatagalan mo yung lungkot sa bahay mo ngayon. Sa totoo lang, halos hindi ko matagalan. Buti na nga lang, inaaliw ako ni Namayang at Isko. Kahit paano, napabawasan yung lungkot ko. Ay, kawawa ka naman. Parang ang maputla ka eh. Tsaka, lalo kang pumayat. Siguro sa sobrang pag-iisip. Ano kaya kung umalis ka na lang doon sa bahay na yan? Para sabi nga maka-move on ka. Bebang? Oo, pwede naman yun, di ba, Mariana? Ayun nasa iyo lang kung gagawin mo. Ikaw pala. Pinasundo ka na sa akin ni Mayang. Kasi kaninang umaga ka pa hindi nagtutungo sa amin. Masama kasi ang pakiramdam ko. Ha? May lagnat ako. Pati tatawagin ko si Mayang para maasikaso ka. Huwag na, Isko. Maabala naman kayo. Ako na lang ang bahala. Taong ito, hindi na ibang turing namin sa'yo. Kaya hindi ka abala sa aming mag-asawa. Basta, tatawagin ko si Mayang para matulungan ka, ha? Salamat, Isko. Mabuti pa kayo. Kahit ibang tao, naaalala ko. Ay, nako. Ano ba yan? Malakas na naman ang ulan. Halos wala tuloy bumibili din sa tindahan ko. Sabi sa balita, malakas ang bagyo nito na dadaan dito sa bayan namin. Ilang nakaraan ay bumaha dito dahil sa habagat. Ngayon naman, malakas sa bagyo. Bakit ba? Bakit ba ngayon ganito dito? Ganitong panahon sa amin? Wala nang mamirmihan na dito si Mariana. Nagkaganito na kami. Mariana, lumikas ka na. Sumama ka na sa akin. Doon ka na muna sa amin. Baka bahain ka rito. Dito na lang ako, Isko. Hindi naman siguro babahain tong bahay. Malakas ang bagyo mo ito. Noong nakaraan nga, muntik na nga abutin ng tubig itong bahay nyo ni Selo. Habagat lang yun, pero baka ngayon ay bahain ka na. Dahil bagyo na ito Sige na. Habang hindi pa abot dito ang tubig, umalis na tayo dito. Hinihintay na tayo ni Mayang sa bahay. Bebang, mas maraming pinaha ngayon. Tama nga ang sabi sa balita. Mas malakas ang bagyong ito. Oo nga. Kaya lahat tayo nandito sa evacuation center. Buti pa si Mariana. Maayos ang kalagayang kinais ko. Kahit binaha din ang bahay niya, wala siya rito sa evacuation center. Hindi niya nararanasang makisiksik dito. Oh, kung malas na yon, siya may kasalanan kaya nangyayari sa lugar natin ito Kasi malas siya. Meron dalang sumpa. Bebang, baka may makarinig sa'yo, at magsabi kay Mariana, aawayin pa tayo, no? Nako, hindi ako natatakot. Talaga namang siya yung malas Alam mo, ang dapat natin gawin ngayon, mag-isip ng paraan para umalis dito sa lugar natin ng Mariana na yan, para hindi na tayo lalong malasin pa. Ano? Aalis tayo sa bahay nito? Pero bakit, Craig? Dahil naibenta ko na to. Ha? Craig naman, bakit mo naman ginawa yun? Kailangan ko ng pera. Kaya ako pinagbili. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Gaga ka pala Ba't ko pa sasabihin sa'yo? Ako may-ari nitong bahay. Kaya magagawa ko ang lahat ng gusto ko rito. Paano na tayo ngayon? Sana tayo titira. May alam na akong lugar na maaari natin puntahan. Mangungupahan tayo doon. Magtayo ka rin ng tindahan para mabuhay tayo. Ako?
Magtitinda? Ako magtatrabaho? Oo, ikaw. Yun ay kung gusto mong kumain pa kayo ng anak mo. Kahit naman. Wala na ba kaming halaga sa'yo? Kaya mo ginagawa ito? Huwag ka nang magdrama. Isang na to. Ibigay mo sa akin ang pinagbentahan nitong bahay para maitabi ko. Napakadaldal mo. Lagi ko! Bakit ka ba nananampalagan? Nagmamalasakit lang ako sa pera at para sa atin. Kaya ako nagkakaganito para sa atin. Sinabi ko na sa'yo, ako lang ang may karapatan sa kabuhayan ko. At kung hindi mo matanggap yon, lumayas ka. Narinig mo sinabi ko? Lumayas ka. Kahit isama mo pa ang anak mo, wala akong pakialam sa inyo. Bihis na ako, Gilbert. Hindi tayo matutuloy, Sharon. Ha? Hindi matutuloy yung pagpunta natin kina Susie? Bakit? Nagpatawag ng emergency meeting ang boss namin. Pasensya na. Kailangan kong magpunta ron ngayon. Ay, sayang naman. Ay, hindi bali. Pwede naman natin itong gawin sa ibang araw. Ang mabuti pa, pakitawagan mo na lamang siya at kumustahin. Balitaan mo na lamang ako mamaya. Napakarami kong lilinisin dito sa bahay. Dahil sa nagdaang baha. Narito lang si Kuya. Sana dalawa kami maglilinis nito. Kaya lang wala na siya. At ang malungkot. Hindi ko man lang naipagamot ang sakit niya sa puso. Kuya. Sana man lang may nagawa ako para sa iyo. Siguro kung naipagamot kita, kung maaga ko naalaman ang sakit mo, makabuhay ka pa hanggang ngayon. Patawad, Kuya. Kung naging pahirap ako sa iyo. Patawad. Ang cellphone ko. Ang asawa ni Isko, tutulungan daw nila ako maglinis dito sa bahay. Oh, Diyos ko. Salamat po. Kahit mahirap ngayon ang aking kalagayan, nagkaloob ka pa rin ng mga taong aalalay sa akin. Kahit paano, naiibsan ang aking kalungkutan. Aba, sina Isko at Mayang itong nakikita ko ba? Saan kaya sila pupunta? Pumasok sila kina Mariana. Siguro itutulungan na naman nila si Mariana. Ay, nako. Ang dalawang yun talaga. Pinapagod ang sarili kay Mariana. Kung ako, hindi ko gagawin yun. Aba, unahin ko ang sarili ko, no? May kamay naman siya, gumawa siya para sa sarili niya. Pero, talaga nga kaya si Mariana ang dahilan. Kaya parang minamalas ang lugar namin. Totoo nga kaya yun? Mariana, ikaw pala. Tuloy ka. Huwag na, Isko. Ibibigay ko lang ito niluto kong ulam para sa inyo ni Mayang. Uy, nagluto ka. Oo. Para sa ating tatlo. Masasalamat ko yan sa inyo sa pagtulong sa akin. Ay, pumasok ka. Mainit-init pa ito. Abay, matutuwa si Mayang nito. Ibig sabihin, unti-unti ka nang sumisigla. Mainam yan, Mariana. At dahil ito sa inyong pamilya, sa walang sawang pagtulong at pag-alalay niyo sa akin. Maraming salamat, Isko. Bakit mukhang malungkot ka na naman? Ano ba nangyari sa meeting niyo, Gilbert?
May malaking problema, Janet. Ha? Bakit? Anong problema? Talulugi raw yung kumpanya namin. Oh. At kailangang malutas ang problema ito para huwag magsara yung pinapasukan namin. Diyos ko. Bakit naman nagkaganon? Yun ang sabi ng may-ari ng kumpanya sa boss namin. Natatalo raw kami sa mga kakumpetensya namin. Paano na ngayon yan? Paano tayo? Sana naman masolve ang problema at huwag kaming magsara. Dito na kami sa bago namin tirahan. Isang bahay na napakalayo ng itsura sa dati naming bahay. Maliit. Isa lang ang kwarto at ang banyo. Maging si Sheila nagtatanong na sa mga nangyayari sa buhay namin. Ngayon, kailangan ko pa magtinda para mabuhay kami. Isang trabaho hindi ko naman kinasanayan. Greg, bakit winasak mo ang buhay natin? Dahil sa bisyo mo, naubos ang kabuhayan mong minana sa iyong mga magulang. Sana tayo pupulutin ito. Kahit naman may tinapos akong maikling kurso sa pagluluto, hindi ko naman naging trabaho yun. Ano ngayon ang gagawin ko para makatawid tayo? Buti naman at malinis ito ng lugar mo, Pepa ang... Ay, oo, talagang inapura ko yan, Nena. Parang nga kumita na uli ako. Ba, ilang araw din yung nawala sa akin, ha? Dahil sa epekto ng bagyo na yan. Buti kahit din nasira ang bahay mo. Hindi tulad na ibang narito sa lugar natin. Sira na ang bahay, pati na pananim. O nga pala, yung mga pananim nila Isko at Mayang doon sa lupang nabili nila kay Mariana, kumusta na kaya yun? O malamang sira din yun. Siguro naman, sa pagkasira ng pananim nila, maniniwala na silang malas talaga yan si Mariana. Ayan nga, nadamay na sila eh. Ano bang naniniwala? Tinulungan pa nga nilang maglinis ng bahay si Mariana. Ha? Nakita ko rin. Hinatira ng pagkain ni Mariana. Sinais ko. Ay, talaga. Ay, totoo nga yung kinukwento ko sa'yo. Ako ba naman hindi magsasabi ng totoo? Talagang walang pagkadalang dalawang yun. At si Mayaka, may pagkatanga. Ay, talaga. Ay, nahayaang magkalapit si na Isko at Mariana. Ay, mamaya, magulat na lang siya. Nagkakamabutihan na palang dalawang yun. Bang? Oo! Hindi posible sinabi ko, no, Nena. Dahil may nangyayaring ganun. At kahit may edad na rin si Mariana, may itsura pa rin siya. Kaya dapat huwag magpabaya si Mayang. Dahil sa pagkabala ko, hindi ko napansin na may tawag pala sa akin si Ate Jeanette. Hindi ko malang naipaalam sa kanila ang paglipat namin ng bahay. Jose, pwede mo ako nakalang at pulutan. Mabuti pa tawagan ko siya para naman malaman nila itong tinitira namin. Pero ba, Susi? Sabi ko, bumili ka ng alak at pulutan. Pero paano kung magtanong sila sa dahilan ng paglipat namin? Ano kaya sasabihin ko? Inamahan ka na magaling, Kaya pala hindi mo ko iniintindi. Yung pesting cellphone na yan ang hawak mo. Ay, Greg! Ay, pasensya na. Tatawagan ko kasi sana si Kuya Gilbert. Buisit ka! Akin ko yung cellphone mo. Ano ba? Wag naman, Greg! Ibigay mo nga sa akin yung cellphone ko. Ang bagay dito, ganito. What? Greg! Ano? Bakit ba naman tinawag ang cellphone ko? Wala naman akong ginagawang masama. Dahil hindi mo iniintindi utos ko. Hindi ko naman sinasadyang hindi marinig. Nagalit ka kagad. Ganun. Hindi ka na nang hinayin sa cellphone na sinira mo. Sumasagot ka pa? Kasi ba? Ngayon wala ka ng cellphone.
Wala ka nang iintindihin, kundi ako lang at ang utos ko. Paano ko ba ngayon makakausap ang kapatid ko? Problema mo na yung gaga. Totoo sinasabi ko, Nena. Mukhang nagkakamabutihan na talaga si Mariana at Isko. Nako po, kawawa naman si Mayang. Para siyang inaha. Uy, talaga namang may pagkaasang Mariana na yun, hindi ba nga? Naging asawa niya eh. Munti ko nang maging nobyo. Pero mabuti na lamang. At hindi kayo nagkatuluyan ng loko yun. Huwag sumunod ka sa nanay mo. Eh kung hindi, baka ikaw ang nagdusa sa lalaking yun. Eh, kung sa bagay. Pero ito si Isko, ha? Hindi dapat napatulan ito ni Mariana, eh. Ang kapal naman ng mukha niya. Eh, di ako maghahalo ang balat sa kinalukan. Maglalaman ito ni Mayang. Wala kang ginagawa sa mali Mariana. Diba, Nena? Kaya hindi magagalit ang asawa ko. Isko, nariyan ka pala. Ako rito malapit sa inyo. At dahil ang lakas ng boses nyo, kinig kong lahat ng mga sinasabi nyo. Wala kaming ugnayan ni Mariana, ha? Kung madalas ko man siyang sinasamahan, alam yun ni Mayang. At parehong hindi masamang babae sina Mariana at Mayang. Ay, ano kasi? Parang ang sweet nyo nga doon sa may terminal. Nagkatawanan lang, sweet na. Pinag-isipan nyo agad ng masama. Ay, ikaw muna, hindi ako, Isko, ha? Hindi ako. Hindi ko naman kayo nakita, eh. Si Bebang yun. Hoy! Nag-iinala ka rin naman, ha? Ikaw talagang bruwa ka, diba? Bago nyo tingnan ang dungis ng inyong kapwa, ha? Hugasan nyo munang putik sa inyong mukha. Ha? Ano? Kasalanan sa Diyos ang maging mapanghatol. Ang bihira naman sila. Ganun pala nasa isip nila. Kaya nga sinabi ko na sa'yo para malaman mo at hindi ka mabigla. Ay, nakakahiya naman sa inyo mag-asawa. Sinabi ko na rin yung kay Mayang. Kaya wala kang aalalahanin. Kabisado naman yung sinabi mga Tena. Talagang chismosa ang mga yon. Yung lang, may mga pagkakataon na dahil sa husay nilang magtahi-tahi ng mga kwento, may mga napapaniwala sila. Hayaan mo. Kakausapin ko sila at paliliwanagan. Huwag na. Baka mapaaway ka lang. Total naman, kinausap ko na. Siguro naman, mananahimik na mga yun. Bakit ba may taong gano'n ang ugali? Mahirap na nga ang buhay. Nakukuha pa siraan ng kanilang kapwa. Nahihirapan na nga ako sa mga problema ko. Dinaragdagan pa nila. Mariana, huwag mo silang gawing hadlang sa pagbangon mo. Huwag mo na silang pansinin. Sa halip, ituloy mo ang nasimulan mo ng maganda. At makakaasa ka na nasa likod mo kami ng aking kabiyak. Rick, bakit wala yung kotse natin sa labas ng bahay? Naku, ninakaw yata. Tanga. Binenta ko na yung kanina. Ha? Rick naman. Pati ba naman yun? Ipinagbili mo pa rin? Oo. Bakit? May angal ka? Wala na ba talagang halaga sa iyong minana mo sa mga magulang mo? Pati yun pinenta mo pa? Gaga ka pala eh. Nakadaldal ka agad, di mo pa alam kung anong gagawin ko sa pera. At ano gagawin mo? Ipatudroga mo na naman? Ay! Bebek ko! Tumanda ka ba at bubuhiin ko lahat ng ipin mo? Grabawa ka naman. Kung may naubusin na mga gamit natin. Si Bebang itong kasabay ko naghihintay ng tricycle, ha?
Babatiin ko. Bebang, Ay, ikaw pala. mamimili ka ba? Oo. May mga kailangan ako para sa tindahan ko. Sabay na tayo sa tricycle. Ay, hindi na. Yok malasin ang pamimili ko. Bebang, gusto lang kasi kita makausap. Tungkol ba doon sa nakarating sa aking balita? Sinasabi mo raw na nagkakamabutihan kami ni Isko. Hindi totoo yun, Bebang. Wala na sa isip ko mga ganong bagay. At lalong hindi ko magagawang traidore ng kaibigan ko. Kaya sana naman, huwag mo na kaming pag-isipan ng masama, pwede ba? Kung gusto mong wala nang mag-isip ng masama sa'yo, kung gusto mong matahimik, ha? Umalis ka na sa lugar na ito. Ano? Wala na kayong trabaho? Oo, Janet. Tuluyan ang nagsara ang kumpanya namin. Paano yung mga benefits niyo? Bibigay ba? Yun nga ang masakit. Tumakas na si Mr. Ching. Nagpunta na ng ibang bansa. Hindi na kami inisip. Diyos ko. Paano na tayo ngayon? Bukas na bukas din, maghahanap ako ng mapampasukan. Pero habang wala akong trabaho, gagamitin muna natin yung ipon natin para sa panggastos. Siguro naman, bago maubos yun, may trabaho na uli ako. Sige, bahala ka. Siya nga pala. Tawagan mo ba si Susie? Oo. Nung una, nagre-ring yung cellphone. Pero nitong huli, hindi ko na makontak. Bakit kaya? Ano na ba nangyari sa kanya? Wala na sila Susie rito. Pero bakit ipinagbili nila ang bahay? Akala ko ba maayos na buhay nila? Si Susie, hindi man lamang niya sinabi ang pag-alis nila. Tapos ngayon, hindi na rin makakontak ang cellphone niya. Tuloy nag-aalala ako sa kanya. Pakiramdam ko, may mabigat siyang problema kay Greg. Saan ko ngayon nakahanapin ang aking kapatid? Gilbert, etong malamig na juice. Mainom ka muna. Salamat, Janet. Kung anong nangyari sa lakad mo? Sabi ni pare, may nakuha na raw ang boss nila. Tatawagan na lang daw niya ako sakaling kakaroon ulit ng bakante. Ganun ba? Ay, tinanong ko nga rin yung iba nating mga kaibigan eh. Sabi wala daw bakante ngayon sa mga pinapasukan nila. Hindi bale. Siguro, makahanap din naman ako ng trabaho sa mga susunod na araw. Nagpunta ka ba kay na Susie? Oo. Nagulat nga ako sa nalaman ko eh. Bakit? Anong nalaman mo? Si Greg. Ibinenta yung bahay nila. Sinabi sa iyo ni Bebang? Oo, Isko. Pakiramdam ko sa pagkakasabi niya noon, ini siya sa akin. Parang may galit siya na. Ewan ko, wala naman ako alam na kasalanan ko sa kanya. Hindi mo na siya dapat kinausap. Ayan, nasasaktan ka tuloy. Nakasabay ko siya sa abangan ng tricycle. Kaya sinamantala ko yung pagkakataon upang iparating sa kanila na wala tayong ginagawang masama. Nakaibigan ko kayo ng asawa mo. Yan si Bebang, si Nena, pareho lang silang chismosa. Kaya huwag mo na silang intindihin. Gusto nila umalis ako rito. Ano? Pero ayoko namang iwan ang mga alaala dito ng aking kapatid. Isa pa,
Yung mga anak ko, paano pa kami magkikita kung alis ako rito? Naalala mo pa rin sila. Mahal na mahal mo pa rin. Uwis ko. Mahal na mahal ko sila. Hindi yun nabago ng kanilang mga maling ginawa. Dahil hindi nasusukat ang pagmamahal ng magulang. Ano ba yan? Eh, bakit mo ba ako niyaya dito sa likod bahay ninyo? Naulan pa naman. Eh, gusto ko lang ipakita sa iyo ang magandang tanawin dito. Tingnan mo, Eh, gala mo yung mga mata mo. Aba, Sina Mariana at Isko. Mukhang seryosong nag-uusap. Hindi magulan, ano? Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Malamang. Nagbabalak ang dalawang yan kung paano iiwan ni Isko si Mayang. Ha? Oo. Ayun ang tingin mo? Oo. Aba, ang sama naman nila. Uy, talaga namang masama yung si Mariana. Criminal nga eh. May dala pang kamalasan. Kamukha naman si Mayang. Kabait pa namang tao. Kasalanan din niya. Pinabayaan niya magkalapit yung dalawa. Tanga. Ay, naku, Bebang. Ang lakas ng ulan. Kumukulong at kumikitlat pa. Ay, nakakatakot naman. Ay, Bebang. Aga mo namang namasyal na. Kasi may babalita ako sa'yo, ha? Nakakatakot nila. Ay, bakit? Ano yun? Ay, talaga pa namuli ka sa balita? Ay, ano nga yun? Meron tayong kabarangay. Tinamaan ng kidlat kapon. Ha? Ay, Diyos ko. Eh, ano nangyari? Nabuhay ba? O namatay? Ha? Namatay si Rufo. Ano ba yan? Ay, bakit ba nangyayari sa bayan natin ngayon ito? Dati, hindi tayo binabahan ng matindi. Ngayon, binaha tayo ng sobra. Tapos may tinamaan pa ng kidlat kahit hindi naman napagyo. Ako, huwag mong pagtahan yun, Nena. Hanggang narito sa atin si Mariana, pati tayo. Madadamay sa sumpa sa kanilang angkan. Ay, ako. Kaya dapat talaga mawala ka siya rito. Aba, si Mariana itong kasabi ko naglalakad na. Saan kaya ito pupunta? Ay, Mariana, saan punta mo? Ay, Nena. Papunta kina Rubo. Magbibigay lang ako ng konting maitutulong. Naawa kasi ako sa pamilya niya. Ay, ganun ba? Ay, doon din ang punta ko eh. Sisilip ako. Ay, kawawa naman yung asawa at dalawang anak niya. Ulila na sa haligi ng tahanan. Alam mo, naiisip ko lang eh. Bakit kaya parang minamalas ngayon ang lugar natin? Hindi ka malasa na mga ganitong pangyayari. Natural lang yan. Sa ibang probinsya rin, nangyayari ang mga ganito. O dati naman kasi hindi ganito rito eh. Huwag kang magagalit ha. Para kasing nagsimula ang kamalasan nang pumirmi ka na rito. Nena! Kung umalis ka na lang kaya dito, para matigil na ang mga hindi magagandang nagaganap dito sa lugar natin. At saka, para malimot mo na rin ang kalungkutan mo sa pagpanaw ng kapatid mo. Umalis ka na lamang? Ibig mong sabihin, kinausap mong asawa ni Rufo para himukin sa gusto mong gawin natin? Oo nga, Nena. Kaso, mukhang wala ba siyang ganang makipag-usap? Marahil dahil magulo pa rin ang isip niya. Dahil sa biglang pagpanaw ni Rufo. Ito, Nena. Uulitin ko na naman. Ano? Dapat gumawa na tayo ng hakbang para hindi na magtagal pa rito si Mariana. Ay, tama. Para hindi na tayo malasin pa. Hayaan mo. At ako naman ang kakausap bukas sa asawa ni Rufo para sumama siya sa atin sa pagkausap kay Chairman. Sikapin mong makumbinsi siya
Para tatlo tayong magreklamo kay Chairman. Ba mas maganda? Sang-ayunan kaya tayo ni Chairman? Huwag kayong magagalit, no? Hindi tama ang ibig nyo. Ay, bakit naman o, Chairman? Dahil walang masamang ginagawa si Mariana. Ha? Para pakalisin natin. Di wala rin siyang nalalabag na batas dito sa lugar natin. Namatayan pa kayong tao. Hey, Chairman, huwag niyo naman sanang isama dito ang awa ninyo sa kanya. Hindi ko naman talaga sinasama yun, Nena. Totoo lang yung sinasabi ko. Wala siyang nalalabag na batas. Anong magiging dahilan upang pilitin natin siyang umalas? May dala siyang malas. Magmalas yun si Mariana. Kasi sinumpa silang lahat ng lola, lolo. Dahil na rin sa ginawa ng kanyang mga magulang. At mamalasin ang sino mang tumulong sa kanila. Ano? Opo, ay maniwala kayo. Dahil sa sumpa sa kanila, kaya binahata yun ng ilang ulit. Oo. At kaya tinamaan ng kidlat si Rupo. Kahit walang pagyo. Walang sapat na katibayan ang mga sinasabi niyo. Kung susundin ko kayo, malalabag naman ang karapatang pangtao ni Mariana. Chairman, alam ng maraming matatanda rito na magpinsang buo ang mga magulang nila Mariana. At isinumpa sila ng kanilang mga magulang nang ipilit ang kanilang pagmamahalan. Kaya mula noon, winalas na ang pamumuhay ng mga magulang ni Mariana hanggang sa mamatay sila ng maaga. At si Selo naman, minala sa pag-ibig. Kaya pumanaw na matandang binata. At si Mariana naman, napatay niya ang irresponsable niyang asawa. Kaya nabilago siya. At nang lumaya naman si Mariana, siya naman ang kinalimutan ng mga anak niya. Hanggang sa ang sumunod na mga pangyayari naman ay yung pagmanaw ni Selo. O di ba kamalasan yun? Hindi ko makita ang logic sa mga sinasabi niyo. Chairman, sundin niyo na kami. Kausapin niyo siya para umalis na rito. Para matahimik na tayo at mawala lang malas din eh. Oo nga naman, Chairman. Pakiusap naman ako, Chairman. Pag ginawa niyo yun, makikita niyo. Magbabalik sa dating mapayapang buhay itong ating lugar. Oh, Isko, bakit tinabangan mo ko dito sa daan? May nakausap kasi kung tauhan ni Chairman. Hinahanap ka. Ako? Bakit daw? Pinapupunta ka sa barangay hall. Ha? Kakausapin ka raw ni Chairman. Bakit kaya? Meron ba reklamo laban sa akin? Ha? Anong reklamo? Magpunta ka na lang doon para malaman mo. Sasamahan ka raw ng asawa ko. Chairman, magandang hapon po. Ganon din sa'yo, Mariana. Wapo ka. Salamat po. Sinamahan po ako ni Mayang. Tawag niyo raw po ako. Oo. Nakita ko nga siya sa labas. Alam mo kasi, Mariana, nagtungo rito sila Bebang at Nena. At may sinasabi sila laban sa'yo. Ano po? May sinasabi? Oo. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanila, Chairman. Ang totoo, hindi ako sangayon sa ibig nila. Hindi kasi ako naniniwala doon. Pero, kinausap kita dahil ayaw ko namang isipin nila na hindi ko sila pinahalagahan. Naunawaan mo naman sigurong nasasakupan ko rin sila, ba? Naintindihan ko, ano po ba yung mga sinabi nila? At ang gusto mo nilang mangyari? Ang ibig nila, paalisin ka dito. Ano po? Yun
ng mga nalamang boys ko. Pambihira talaga sila. Hindi na nakontento sa pagchichismis. Ibig ka bang paalisin? At ang mas masakit sa akin, sinabi nila malas daw ako. May dalang sumpa. At yun ay galing sa mga magulang ko. Dahil isinumpa sila noon ng lola at lolo ko. Sobra na. Pati ba naman yun, inungkat pa nila. Kaya nga kahit nasasaktan ako, dahil kay matagal na pumanaw ang mga magulang ko, hinahatulan pa rin ng tao. Kahit nagsisi naman sila sa kanilang ginawa, binanggit din nila ang nangyari sa amin ng asawa ko. At ang ginawa sa akin ng aking mga anak. Sinaway ko ng dalawang yun, pero hindi pa rin nakinig. Parang hindi nila ako patatahimikin, Isko. Anong nasa isip mo ngayon? Huwag mong sabihin, susundin mo sila. Oh, bumili ka pala ng motor. Oo. Para may magagamit ako pag maalis ako. Kung ganon, maaari mo ko samahan sa pamimili ko ngayon? Ang sabi ko, para may magamit ako, hindi ko sinabing kasama ka. Bakit ka pa ganyan sa akin? Parang wala ka ng pagpapahalaga. Noong bumalik ka sa akin, sabi mo bumalik ka dahil mahal mo pa rin ako. Pero ano itong ginagawa mo ngayon? Mas malala ka pa kesa sa dati. Tanga. Binalikan kita dahil wala na akong matirhan. Wala na rin pera. Nasa bahay natin ang lahat ng gusto kong kunin. Di bumalik ako. At nakakuha ko naman lahat ng gusto ko. Walang iyan ka. Ayop ka. Sinapal mo ko. Masama mo. Niloko pa lang ako. Alam mo bang wala pa nakasampal sa akin? Ha? Alam mo? Ay, kami. Ha? Kagawin mo ng sakit. Dapat sa mga inet, pinipilayan ang ganito. Greg! Greg! Yan. Yan ang dapat sa kamay mo. Pilayan. Para hindi naman ang palpa. Ano sisisihin mo? Ikaw itong tanga. Madaling makakuha sa drama. Sumama talaga, Greg. Talaga palang wala ka ng pagmamahal sa akin. Ginamit mo lang ako para maibenta mo mga ari-arian natin. Mami, bakit po umiiyak na naman kayo? Sheila, anak, sinaktan na naman po kayo ni Daddy. Sheila, bakit po ba ganun na ngayon si Daddy, Mommy? Lagi siyang galit. Pati nga po ako, sinisigawan na rin niya. Tapos, madalas ka pong saktan. Wala na rin po yung magandang bahay at kotse natin. At saka, sa iba na rin po ako nag-aaral. Bakit po ganun, Mommy? Alagay mo ba, Bebang? Tutulungan tayo ni Chairman, ha? Mapalis dito si Mariana. Oo. Sigurado ako doon, Nena. Paano ka naman nakatitiyak? Dahil pinaalala ko kay Chairman. Nabotante niya kami ng aking pamilya. At tumulong kami sa kanya nitong nakaraang halalan. Ay, oo nga, ano? Kinumbinsi mo pa nga ako na siyang iboto. Tama. Kaya nakatitiyak ako. Tutulungan tayo ni Chairman na makumbinsi ang malas sa si Mariana. Ibig sabihin,
malapit na siyang mawala rito. Ang galing mo talaga, Bebang! At nakahanap na pala kayo ng bibili sa bahay ni na Mariana at Sherman. No, Isko. Tinapat ko ang sinabi ko kay Mariana na tutulungan ko siya. Para naman pag-alis niya rito, may baon siyang pera kahit papano. Salamat po sa tulong, Chairman. Nung mamatay ang kapatid ko, at kahit hanggang ngayon, tinutulungan niyo pa rin ako. Huwag mong alalahanin yun, Mariana. Tungkulin kong tulungan sa abot ng aking makakaya ang lahat ng aking mga nasasakupan. Mariana, sa pag-alis mo rito, siguro naman ay matatahimik ng mga tsismosa at mapanghadol nating kapitbahay. Sisikapin kong kalibutan sila sa lugar na pupuntahan ko, Isko. Chairman, kailan daw po kami magkikita ng bibili po nitong bahay? Ang sabi niya sa akin, sa Makalawa. Mating ka na pala, Gilbert. Oh, anong nangyari sa pinuntahan mo? Na-interview naman ako. Pero ayoko nang bumalik doon. Ano? Bakit? Paano? Magiging ordinaryong empleyado lang ako. Nasasahod ng minimum. Kaya ayaw ko. Gilbert, sana pagtsagaan mo na lang. Ano ka ba naman, Janet? Mataas ang dati kong pwesto sa opisina namin. Ayoko nga bumalik sa mababa. Ano na lamang sasabihin sa akin ng mga dati kong kasamahan kapag nalaman nila yun? Pansamantala lang naman. Habang wala ka pang nakikitang pwedeng mapasukan, ay kesa naman sa wala kang trabaho. Hindi, ayoko. Ah? Importante sa akin ang aking reputasyon. Ang pride ko. Kuleche pride yan. Hindi naman tayo mapapakain yan eh. Huwag ka nga magalit yan. Makakakita rin ako ng maayos na trabaho. Kailan pa? Tandaan mo yan. Mariana, mukhang nakaimpake ng mga gamit mo. Oo, Isko. Para wala na akong makalimutan pag alis ko bukas. Ihatid ka namin ni Mayang sa terminal bukas ng umaga. Salamat sa inyo. Kahit malayo na ako, hindi ko kayo makakalimutan. Mga tunay kayong kaibigan. Hindi ka rin namin makakalimutan. At hangad namin na balang araw, maging maligaya ka rin sa piling ng iyong pamilya. Kuya, narito ako ngayon sa puntod mo. Dinadalaw ka. Papaalam kasi ako sa iyo. Pupunta ako sa Maynila. Susubukan kong makipagsapalaran doon. Kuya, ayoko sana umalis dito sa atin. Kaya lang may mga tao na ayaw akong patahimikin. Pati ang mga magulang nating nananahimik na, dinadamay nila. Sinumpa raw ang ating angkat. Kaya may dala akong malas. Kaya baka matagalan bago ako makabalik ulit dito. Pwede rin namang yan na tayo sa kabilang buhay magkita, kuya. Pasensya ka na. Hindi mo na malilinisan ang puntod mo. Pero ibiniling ko ito kina Isko. Pinakisuyo ko. Kuya, sana tulungan mo akong makiusap sa Diyos.
na makita kong muli ang aking mga anak. Kahit bago man lang ako pumanaw. Hindi na natin to kailangan ngayon, kaya ipagbibili ko. Po, pero Daddy, alam na po ba yan ni Mami? Hoy, ako ang may-ari nito, hindi ang mami mo. Pag sinabi kong ibebenta ko ito, magagawa ko. Sheila? Sheila, anak, tulungan mo. Greg, ano gagawin mo sa aircon natin? Wala akong pera, kaya ipagbibili ko. Greg naman! Tigilan mo na sana yung pagbibenta ng gamit natin. Umalis ka nga dyan. Greg! Nakaharang ka eh. Kaya yan ang bagay sa'yo. Ang itulak. Bakit ka po pa ganyan, Daddy? Lagi niyo na lang sinasaktan si Mami. Lagi ka pong galit sa amin. Hindi niyo na po kami mahal ni Mami. Mga buisit kayo. Dami niyo drama. Panira kayo ng araw ko. Mami, masakit po ba yung balakang niyo? Sheila, anak. Hindi mo na sana sinagot ang daddy mo. Buti na lang hindi kanya sinaktan. Kasi po, naiinis na po ako sa kanya. Sobra na po siya. Nena! Sa wakas, wala na dito ang babaeng malaw. Oo nga, Bebang. Ang lakas mo pala kay Chairman. Believe na ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan tayo ni Chairman. At ngayon, matatahimik ang lugar natin. Correct! Wala nang may dala sumpa. Kaya lang, malungkot Cisco dahil wala na kanyang babae. Tama ka. Ay, Si Mariana, Bebang, Cisco! suma talaga ng tapas ng dila mo. Nandiyan ka pala. Oo, kanina pa. Ang dumi talaga ng isip nyo. Lalo ka na, Bebang. Ah, Napaka mapanghatol mo. Akala mo ba, nakatutuwa sa Diyos ang ginagawa mo? Lagi ka pa namang nasa simbahan, ganyan ka. Hindi mo ibinubuhay ang mga aral niya. ay, Bebang, uuwi na ako, ha? May gagawin pa Sandali pala lang, ako. Nena. Gusto ko rin marinig po ang sasabihin ko. Ito ang huling beses na sasabihin ko ito sa inyo, ha? Tigilan nyo ng pagchichismis sa akin. Kapag narinig ko pa kayong dalawa, papatulan ko na kayo. Ireklamo kayo sa barangay. Tingnan ko lang ang lakas to kay Chairman.